Kuya Bordes, dati, may isang kalsada sa probinsya namin na palaging iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa mga hold-upper o aksidente, kundi dahil sa hugis nito. Nung bata pa ako, normal lang ang kalsadang yon. Isang tuwid na daan sa tabi ng mga bukirin. Pero isang gabi, may nangyaring kakaiba. Isang truck ng construction ang aksidenteng sumalpok sa isang bahay sa gilid ng kalsada. 4 na tao ang namatay, isang buong pamilya. Isang tatay, isang nanay at 2 anak. Ang sabi ng matatanda, hindi raw dapat giniba ang bahay nila agad. Kailangan munang mag-alay, magdasal, at hayaan silang makapagpaalam ng maayos. Pero minadali ng gobyerno ang pag-demolish. Wala pang 1 linggo. Wala nang bakas ng bahay nila, at doon na nagsimula ang pagbabago. Napansin ng mga tao na hindi na diretsyo ang kalsada. Mula sa taas, kitang-kita na unti-unting bumabaluktot ang daan. Sa satellite view, parang may 2 linya na lumalawak sa gilid. Parang kamay na unti-unting bumubuka, hanggang isang araw, naging hugis cross ang kalsada. Ang mga driver na dumadaan doon, laging sinasabi na may bumubulong sa kanila. Minsan, bigla na lang titigil ang sasakyan kahit hindi sila nagpreno. O kaya, mawawala ang headlights kahit bagong-bago ang baterya. Ang pinaka nakakatakot, Kuya Bordes, yung iba, nakakita raw ng 4 na anino na tumatawid. Isang gabi, sumubok kaming dumaan doon. Kasama ko ang 2 kaibigan kong sina Robert at Lester. Naglalakad lang kami, dala ang cellphone flashlight. Nung nasa gitna na kami ng cross na kalsada, biglang sumabog ang ilaw ng post sa tabi namin. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Tara na, bulong ni Lester. Pero bago kami makatakbo, may nakita akong gumalaw sa gilid ng paningin ko. Isang pamilya. 4 silang nakatayo sa tabi ng kalsada. Isang lalaki, isang babae, at 2 bata. Pero ang mali, wala silang mukha. Pakiramdam ko nanigas ang buong katawan ko. Yung pamilya sa tabi ng kalsada. 4 silang nakatayo, pero wala silang mukha. Parang tinanggal gamit ang matalim na kutsilyo, pero walang dugo. Puro makinis na balat lang kung saan dapat may mata, ilong, at bibig. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na tunog sa bibig ko. Si Robert at Lester, mukhang nakikita rin nila yung mga nilalang. Pareho silang hindi makagalaw, tapos biglang naglakad sila papalapit sa amin. Putangina, Kuya Bordes, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, tumakbo at baka may humabol, o manatili at hintayin silang makalapit. Nagtagpo ang mga mata namin ni Robert. Sabay kaming umatras, pero si Lester, hindi gumagalaw, nakatitig lang siya sa kanila. Lester, tara na. Sigaw ni Robert, pero hindi siya sumagot. Nung halos 2 di pa na lang ang layo ng 4 na nilalang sa amin, doon ko napansin ang isang bagay na muntik ng ikaputol ng hininga ko. Sa kalsada mismo, sa konkretong lupa, may mga markang parang bakas ng kamay. At hindi lang basta kamay, parang may humawak at pilit na hinila ang lupa mismo. Doon ko naalala, yung hugis cross ng kalsada, parang hindi natural ang pagkakabuo nito. Parang may pilit na bumuka mula sa loob ng lupa, na paatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, biglang humawak si Lester sa braso ko. Matigas ang hawak niya. Lester, ano ba? Tumingin siya sa akin, at halos mabitawan ko siya sa takot. Wala na siyang mukha, nagkagulo kami ni Robert. Sumigaw siya,
Pero hindi gumalaw si Lester. Nakatayo lang siya sa gitna ng cross na kalsada, tahimik, habang unti-unting lumalapit ang 4 na nilalang. Tapos, biglang, lumubog ang kanyang paa sa kalsada. Parang kinain siya ng lupa mismo. Nagsimula siyang lumubog pababa, hanggang hita, hanggang bewang, at kami ni Robert, hindi na alam ang gagawin, Lester. Sigaw ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya, pero biglang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Doon ko lang na-realize, ayaw niyang isama kami. Kasi nung tumingin ulit ako kay Lester, parang saglit siyang natauhan. Pero wala siyang bibig para magsalita. Ang nagawa niya lang, tumingin sa amin ng parang nagmamakaawa. Hanggang sa, wala na siya, nilamon na siya ng kalsada. Kami ni Robert, tumakbo na lang ng walang lingon-lingon. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, hinal na hinal kami, hindi makapaniwala sa nangyari. Pero ang mas malala, walang nakakaalala kay Lester. Pagbalik namin sa bahay, tinanong namin ang tropa, nasan si Lester? At ang sagot nila, sino si Lester? Kuya Bordes, hanggang ngayon, walang makaalala sa kanya, wala siyang record sa school. Wala siyang Facebook. Kahit yung mga magulang niya, hindi siya kilala, parang hindi siya nag-exist, pero alam kong may nawala. Alam kong may nawala sa cross na kalsada.